Marianas. Ayan. Sige. Ayan. Kita niyo guys. Oh, ayan oh. Ayan oh. Dagat sa likod ko. May dalawang kampal na bundok. At siyempre, sa kabila, yung bundok pala ito. Kaya, lipit talaga itong lugar na ito. Okay. Health awareness pa rin ito. Health awareness ang natin. Health awareness. Sirode, taga rito. Sa lugar na ano.
Yan yung si Kuya Jerwin. Kanan. Nasaan ang kanan nyo? Yan. Kaliwa. Ulit. Kanan. Kaliwa. Kanan. Kaliwa. Okay. Ngayon ganito. Kapag sinabi kong kanan, tatalon kayo sa kanan. Isang talon lang? Isang talon lang? Grabe naman yung talon. Pag sinabi kong kaliwa, kaliwa. Okay, talon lang ha, talon lang ha. Ang magkamali, out na. Doon kayo, Jarel, para pagka may na out. O, at least ito, lapit dito, lapit dito. Naintindihan ba tayo nila, Pastor Lindy? Naintindihan tayo ng mga maliliit? Sige, lapit dito, lapit. Okay, lapit, lapit. Naintindihan ba tayo? Hindi na naintindihan. Sabihan mo siya, sabihan mo. Try mo lang, try mo lang. At pag kanan, tatalon ka dito. Lukso. Sige, sige. Ayun, hindi na lang, hindi. Sige. O, mamaya na lang, mamaya sila. Sige, sige. Bigyan na lang natin ng candy sila. Bigyan mo na ang Ate Pia. Oo, panalo na sila, panalo na sila. Oo, yan, panalo na sila. Ayun, kuha kayo kay Ate Pia. Yun. Yan, yung mga may liit. Okay, lapit dito kay Jermaine, lapit. Okay, ready? Kuya Jaren. Pwede ba sila? Kabulang? Kabulang? Apunta mo na lang. Okay. Sige, sige. Isali mo natin si Kuya Jerwin. Sample lang, ha? Okay, ready? Tignan niyo si Kuya Jerwin, ha? Kanan. Kaliwa. Kanan. Kaliwa. Kaliwa. Okay, ha? Sige. Okay. Sige, ulit. Masikip daw sila Kuya Jerwin. Dito pa. Yan. Sige pa. Okay, ready? Ready? Ano pa? Sample lang. Ready? Kaliwa. Oh. Kadamo. Okay. Kanan. Kaliwa. Okay, ganyan ha. Okay, game na tayo. Manghuhuli na sila Kuya Jaren, si Kuya Jerwin, si Pia. Okay? Ang mali, tatanggalin agad natin. Okay, ready? Kanan. Okay. Tanggal na agad. Tatlo agad, tanggal. Tanggal na. Okay, lapit. Okay, ready? Makinig. Okay? Ready? Isud. Okay, ready? Kaliwa. Sabi ba? Kaliwa kanan. Ikaw ba pala yung matatanggal, ha? Okay, balik position. Ready? Kaliwa. Sino yun? Si Gracia tsaka si... balik, position, balik. Balik agad. Uy, naku, konti na lang. Ready? Kanan. Nashi. Ulan na lang. Apat na lang. Ready. Alima. Ready? Kaliwa. Kanan. Kaliwa. Kanan. Kaliwa. Galing niya ate, ha? Ready? Kanan. Kaliwa. Apat na lang. Wala mo sila. Ready? Kaliwa. Sige. Balik position. Okay, ready? Kanan. Kaliwa. Kanan. Kaliwa. Out na. Okay, position. Itabi na lang. Ready? Kanan. Balik. Sige. Ready? Kaliwa. Kanan. Kaliwa.
kanan, kaliwa, kanan, kaliwa, kaliwa. Oh, yung gagaling nila. Oh, kanan, kaliwa, kanan, kaliwa, kanan, kanan. Oh, isang step lang kay Jerry, tanggal na. Isang step na lang. Okay, ready? Kaliwa. Kanan, kaliwa, kanan, kanan. Oh. Sino na sila? Okay, Pia. Bigyan mo na sila nung medyo malaki. Ganyan. Yeah. Okay. Ngayon naman, ang game natin ay partner. Dalawa-dalawa lang. Dalawa-dalawa lang. Isang pila pero magka-partner. Simula sa maliit hanggang sa pinakamalaki. Isang pila lang mag-partner. Isang pila lang. One line lang, one line. Oo. Sige, pila muna, pila muna. Kung may sumasikip dyan sa likod. Partner, isang pila lang. Tapos, harapan. Harapan na kayo. Magkaharap. Isang tao ang Panginoong Jesucristo, makinig kayo ng maigi. Kaagad ang ibibigay karapatan maging anak ng Diyos. Saan? Sa sanlibutan. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Sino ba yung bugtong na anak ng Diyos? Si Kristo. Nasa katawang tao ito. Amen. Isip
sa pamamagitan ng kanilang mga paglilingkod upang matiyak na ang Iglesia ay mananatili nakasandig at namumukos mag-iisipan dito na ang order sa panahon natin ngayon sa bagong tipan. Preach this gospel of the kingdom. Ang Biblia nito siyang gabay ng iyong buhay. Hawakan, bigyan mo sa akin. Next. Pastor Radyo. Scepter. It represents authority and power. Ang scepter ay makapangyarihan ito. Sagisan at kapangyarihan, nandito nakasalalay ang lakas bilang spiritual na pamumuhay, siyang maging kalakasan. Bagamat simpleng kahoy lang ito, pero ayon sa ating paniniwala, ang scepter na ito siyang ginagamit ng hari para maging ibigay, iabot ang pabor sa buhay ni Esther. Nung magpaayuno siya 3 araw, pagkatapos umarap siya para sa mga sabayan ng sa Israelite, mga Hudyo na hindi mapapahamak. Umarap siya sa hari na wala sa oras, ngunit nung makita niya si Esther, kaagad anong sabi ng hari? Inat na kay Esther, yung pino, yung lapid, ibibigay ko sa iyo maging ang kalahati ng aking ari-arian. Ganon katindi ang scepter. Ganon din sa buhay mo ngayon. Ang scepter na ito, nasa iyo ang pabor, ang authority, kapangyarihan. Gamitin mo siya sa kongregasyon mo, sa ministeryo mo, sa mga may sakit, sa panahon natin ngayon, sa bagong kubinan. Tinawag ni Jesus ang mga alagad. Luke chapter 9, binigyan niya ito ng kakayahan at kapangyarihan para magpapagaling sa mga may sakit at para mangaral sa salita o mabuting balita tungkol sa paghaharap ng Diyos. Yan ang ibig sabihin ng scepter. Next, the keys. Knowledge and success symbolize opening doors. Nakita niyo ba ito? Ano ito? Hindi susi. Mga susi. Bakit mayroon tayong mga susi? Sabi ni Jesus kay Peter, Matthew 16:16, sino daw ako? Sabi ng mga tao. Sabi ni Jesus kay Peter sa mga alagad, ikaw daw ay si Elias, ikaw daw ay si Juan Bautista, at ikaw daw isa sa mga propeta. Sabi ni Jesus sa mga alagad, sa inyo naman, sa inyong 12, sino ako? Mayroong isang matapang na kung saan pinahayagan ng Ama tumayo. Sino yun? Si Peter. Anong sabi ni Peter? Ikaw ang Kristo na anak ng Diyos na buhay. Ibig sabihin ng Kristo, anong ibig sabihin ng Kristo? Kanina, naintindihan niyo ba? Anong ibig sabihin ng Kristo? Hari. Ibig sabihin, pag sabing hari, mayroong kaharian. Ibig sabihin, sabi ni Jesus, Pedro, mapalad ka sapagkat ang revelasyong ito, ang kapahayagan ito ay hindi ipinapahayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ipinahayag sa iyo ng ating Ama nasa langit. Sino nagpahayag? Ang Amang nasa langit, hindi pa ang Holy Spirit, kasi hindi pa si Jesus namatay, hindi pa dumating ang Holy Spirit. Kaya anong sabi doon? Ikaw ay Pedro, Pastor, napagkahalaga nito. Ikaw ay Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Saan daw itatayo ang iglesia? Sa ibabaw ng batong ito. Sabi natin, batong ito. Marami hindi alam kung ano yung bato na itinuturo ni Jesus.
Ang bato na itinuturo ni Jesus, ito yung bato na tipak na sinasabi ko kanina sa panaginip na Haring Nabucodonosor na dumurog sa revoltos o mga kaharian. Itong batong ito, sabi niya sa ibabaw ng batong ito, ang ibig sabihin yung bato, ito yung kingdom. Sabi niya sa ibabaw ng kaharian ito, itatayo ko ang aking iglesia. Ano bang iglesia? Ito yung aking mga mambabatas. Kaya dapat alam ng iglesia na siya ay pundasyon niya ay kingdom. Kaya dapat ang iglesia dala niya ang mensahe ng kingdom. Harbinger. Harbinger. Anong ibig sabihin ng harbinger? Tagauna. Advance party. Tagadala ng mensahe. Gising! Gising kayo! Narito na ang lalaking ikakasal. Siya yun. Amen? Kaya, pagdating doon sa verse 19, sabi ni Jesus kay Peter lang. Sabi mo kay Peter lang. Sabi ni Jesus, Pedro, ibibigay ko sa iyo, hindi niya sinasabing ibibigay ko sa inyo. Sabi niya, ibibigay ko sa iyo ang mga susi. Mga susi. Ito yun. Ng kaharian, anumang bubuksan mo dito sa lupa, bukas ang kalangitan. Anumang isasarado mo dito sa lupa, sarado sa kalangitan. Matindi ang authority, kaya nandito nakasalalay ang tagumpay. Lahat ang kasaganaan nandito sa susi na ito, Pastor. Ang susi nagre-represent ito. Ano yung sabi kanina, Job? Knowledge, success, o Knowledge, success, open door. Kingdom understanding. Ibinigay ni Jesus kay Peter ang mga susi ng kaharian kasi si Peter lang sa 12 ang nagkaroon ng kapahayagan ng kingdom. Kaya, Pastor, tulad ng sinabi ni Jesus Christ, anuman ang bubuksan mo dito sa lupa, bukas ang kalangitan. Anuman ang isasarado mo dito sa lupa, sarado sa kalangitan. Ibig sabihin, saan ka man pumunta, babaap ang langit para sa iyo. Hindi lang para sa iyo, maging sa iyong pamilya. Ang kingdom, laging sinasabi, abundansya. Kingdom, abundansya. Kaya mula sa oras na ito, kung mayroon man kayong nandiyan na kapakinig, mayroon ba kayong kahirapan? Sabi nyo kung anong sasaraduan mo nyo? Sarado. Sa kalangitan, saraduan ba ng kahirapan? Buksan ninyo ang kahirapan para magawala at buksan naman ninyo ang alin? Kasaganaan. Anumang idideklara natin, kaisa babaap ang kalangitan. Tanggapin mo ang mga susi ng kaharian, saan ka man pumunta, pag sinasabi mo, sabi ni Jesus, pagpasok mo sa bahay, banggitin mo, maghari ang kapayapaan. Maghahari. Amen. Yun ang ibig sabihin, is of the kingdom. Next, the stole. The stole represent the office and duties of the ordained ministry, symbolizing the yoke of Christ and the wearer's responsibility. Hallelujah. Okay? Ang stole ay hindi nilalagay sa baywang. Walang naglalagay, Pastor, ng stole sa baywang. Lagi nasa balikat. Pasad-pasad. Nakita nyo? Bakit nakasuot ang mga ito? Si Jesus, Matthew 11:28, sabi ni Jesus, lumapit kayo sa akin, kayo nabibigatan ng inyong mga pasanin sa sanlibutan ito. Bibigyan ko kayo ng kapahingahan ng inyong kaluluwa. Pasanin ninyo ang aking pamato. Sabi nyo, pasanin ninyo ang aking pamato at mag-aral kayo sa akin.
Kaya pasanin. Ibig sabihin yung sinabing pasan, nakaatang yan sa balikat. Alam niyo ba kung ano yung pamatok na sinasabi pasan-pasan ng Panginoong Jesucristo? Ito po yung gobyerno ng Diyos. Ito po yung kaharian ng Diyos, dala-dala ni Kristo. Sabi doon sa aklat ng Isaiah 9:6, nasa balikat ng anak ng Diyos ang kanyang gobyerno. Ibig sabihin, pasan-pasan. Pag sinasabing gobyerno, ito po yung magpipigay, dito makikitaan, ito po yung gobyerno, dala-dala natin pag na-aral natin ang gobyerno na ito, dito lang tayo makakatayo sa katuwiran. Robe of righteousness. Kaya, Pastor, ito'y nagre-represent, Pastor, na gobyerno ng langit ang iyong pasapasan ngayon. Ito pasapasan natin yung mga yan. Ibig sabihin, dala natin gobyerno ng langit para dito sa earth. Ito rin yung ituturo natin na gobyerno para magkaroon ng kapahingahan ang mga tao na sa kaharian. Salamat. Sabi ni Jesus, mag-aral tayo sa Kanya. Mag-aral tayo sa Kanyang kaharian. Kaya okay, ang lahat ng ito, Pastor, madideklara mo yan, nandyan lahat, hawak-hawak mo, mayroon niyang patunay ng mga bersikulo sa oras na ito bilang tagadala ka ng mensahe, bilang harbinger ng kingdom. No, ngayon lang ako nakapag-ordain ng harbinger church. Kaya sabi ko, ano ba ito? Advance party. Sino bang advance party? Sino bang advance party ni Jesus? Si Juan. Pakinggan ninyo, mayroon akong gusto ipapaliwanag. Matthew 11, sabi doon, sa lahat ng mga propeta, ang pinakamapalad ang nakakahigit, walang iba kundi si Juan Bautista. Ibig sabihin sa lahat, sila Jeremia, sila mga propeta noon, ang nakakahigit si John the Baptist. Ngunit, sabi doon, ngunit, sa mga aba na pinagharian ng Diyos, sa mga aba na pinagharian ng Diyos, ay higit na dakila kay John the Baptist. Sino ba itong mga aba na pinagharian ng Diyos? Sabay-sabay tayo na sabihin, ako yun! Palakpakan nga natin ang Panginoon. Bakit tayo ngayon, ang higit na dakila kay John, si John the Baptist, siya yung advance party ni Jesus. Ngayon naman sa second coming ng King, tayo ang advance party na kung saan kay John hindi nananal ang Holy Spirit. Sa atin ngayon ng mga kingdom citizen, tayo ay tahanan ng Holy Spirit. Kaya higit tayo na dakila kay John the Baptist. Amen? Kaya grabe ito. Naniniwala ba kayo nandito ang Holy Spirit? Yes. Nandito ngayon ang Holy Spirit kasama natin. Bakit? Tapos na ma-conquer ni Jesus ang planet Earth, ang pumalit kay Jesus, walang iba kundi ang Holy Spirit. Pastor, kinakadala na luburan. Okay lang kayo? Okay? So dito tayo ngayon sa pag-aalay kung paano ang pagluhod. Ito'y sign ito ng papapakumbaba. Hindi ito pagluhod na talunan. Sa kingdom, pag ikaw'y nagpapakumbaba, ikaw naman siyang tinataas. Kaya, sige Pastor. Kingdom builder. Matindi ang iyong lalakaran ngayon. Matindi ang lalakaran mo ngayon. Marami ang naghihintay na
ka ngayon susuntok na parang susuntok sa hangin. Lalo ka pang lalakasan, sabihin mo, ngayon alam ko na ang buhay ko. Holy Spirit, Kingdom Takeover, Kingdom Awareness, Kingdom Understanding, Kingdom Operation. Yes, mula ngayon bilang katuwang ni Pastor, ano bang itikala na ito na mangyayari? Pero may pagkakas. Ikaw ay nanay na ng harvester ko. Lalo pang manganap na mangayanak ang congregation ito. Kaya maraming salamat sa iyo, Holy Spirit, nagkapatalan na nakailangan sa Kingdom Takeover, Kingdom Understanding, buhay ni Pastor. Panginoon, maraming salamat. Sa gitna ng kapulungan ito bilang Bishop, Reverend Pastor ng Worshiping Jesus Kingdom Ministry, tinideklara ko sa buhay ni Pastor Juan, mula ngayon siya ay kingdom builder, tagapagtayo, tagapagdala, tagapanguna ng mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Siya'y bahagi ng Matthew 24:14, kasama ang kanyang may bahay, kasama ang kanyang buong pamilya, kasama ang buong kongregasyon. Sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, ang lahat ay magsabi ng Amen. 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 Okay, mga witness, kamayanin. Tulad yan, Facebook, mababagpuan ka, alam. Dapat sabi ko, lumayo kayo, gawin mo sa lahat. Ibig sabihin, i-disciple muna. I-disciple muna at saka bautismuhan, anak. Ibig sabihin, ang babautismuhan, 100% saved na siya. Mayroon namang iba kailangan bautismuhan para ma-save. Ginagamit ang bautismo para malitan. Okay? Ayun yan. Sabi dito sa kanina, malinaw ba yun? Na hindi tayo nagpapautismo sa pangalan ng okay? Sa order, ito, sinila kay John. Yung kay John, ito, gawin natin ngayon, tanda lang ito. Ngayon, ang John, hindi mo sinabi nila na, bautis mo kita sa pangalan ng anak, ang anak, diba? Tanda lang yun. Sa pagkalikod, lahat ng naniniwala sa Espiritu, pero may dumating na dito sa punto na kailangan yung disciples para makaunawa at mautuhan siya ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Bakit? Nang si Jesus mabautismuhan, pag ahon niya sa ilog, nabuksan ang langit. Sabi ko kanina sa Matthew 14, na nabuksan ang langit at bumaba sa kanya ang Espiritu Santo na anyo ng kalapati at isang tinig sa langit. Sabi ng tinig sa langit, ito ang anak ko na lubos na nalulog. Ibig sabihin, nandun, bago si Jesus pumasok sa ministeryo, nandun magkasama ang anak, ang ama,
simula pa lang, sabi ni ang Ama, ngayon, ilalagay natin na gamit niya yung salikan natin. Siya ba natin? Kasi nabigyan bilang lingkod ng Diyos sa karya ni Kristo, pinabautismohan kita sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Para ikaw ay kasama ng magnay, nalilig at hiling na buhay. Buhay sa karya ni Kristo. Okay. Ikaw tayo lahat. Sige lang. Okay, ikaw tayo lahat. Tabi ko tubig. Lahat tayo. Pumunta ako, pinakausap sa akin. Pagtutong niya, sabi ko, ma'am, hindi ko alam ang doktora siya. Ma'am, kung ano yung nararamdaman mo, sabihin mo talaga huwag kang mahihiya. Kaya ganyan yung sinasabi ko sa mga nakakausap na pasyente. Huwag kayong mahihiya kung ano yung nararamdaman niya. Tama? Okay? O, tanungin ko kayo. Ang pinatata ay preservative. Okay. Ang preservative po ba? Maganda sa kalusugan? Hindi. Hindi ko. Alam mo pala, hindi pala maganda yan sa kalusugan. Bakit mo kinakain? Kasi masarap madaling mura. Tama ba? Okay. Tingnan natin kung kilala niyo ba talaga yung ano. Oo, kailangan pareho. Tingnan natin kung parehas kayo nang iniisip. Okay, sige, isa pa, isa pa. Ready?
may malalagyan ka na ng malunggay, Pastor Rick. Pag nagtatanggal ka ng malunggay, ito mo ilagay. Punuin mo to. Next po, sino ba? Next. Ay, picture muna, Pastor Rick. Mahalaga po yung picture. Yan lang yata yung price ninyo, no? Oh, okay. Okay. Next po. Sino po mag-asawa? Ayun, ako. Grabe ka gawad, kahit basket pinapatos. Okay. Sino bang huhula? Jackie Bukaw. Sino ang hula? Kagawan. Kagawan. Oo, hindi lang si Ma'am Jessa. Oo. Si Ma'am Jessa, ano lang, oo, hindi pwede. Yan ang sasabihin niya. Okay. Ready? Go. Bagay, hayop, Oo. hayop, dapat ang paa, kalabaw, Hindi. baboy, Hindi. aso, Hindi. kambing, Hindi. pusa, Yes! Talaga naman! pusa. Walang itinalo! Sato, dalawa na. Walang barhe. Wala mo Barney? Okay, next. Ayan. Sino pong manghuhula? Si ate. Si kuya, oo, hindi. Si kuya, oo, hindi. Ay, wait nyo! Ano to? Bagay? Hayop? Hindi, Bahagi ng katawan? hindi, Lugar? Dito lang, kamar? Gamay? Papana? Lagon? Pagtaon? Ano ito? hindi, Sarado ko niyo? Araw Beach? pwede, Araw City? hindi, Araw City? San Antonio? Gamay? Kabarasan? San Antonio? Elementary? Lugar? pwede. Araw Beach? Dagat? Muntik na mabigat si Kuya sa'yo. Yan, last. Ay, meron pa. Okay. Ang tatalino lang ng ano ito? Picture. Okay. Logo. Sino mag-uula? Siya.
Sa kusina, Hindi. Hindi. sa sala, Pwede. upuan, Hindi. TV, Hindi. electric fan, Hindi. cooler, Sa launan. table, Nagay sa upo, di ba? malaki pa to. Pwede. Aparador, Hindi. Hindi. Pwede. Ano, galing laruan. meron tayo sa bahay. Sa kwarto natin, Hindi. sa Oo. salamin, Yun lang pala yun. Eh, dapat meron sila. Okay. Last. Okay naman, Rocky. Last. Ayan. Ako. Kay Eric na naman. Wala na sigli na. Tayong sigli. Bago yun ah. Kay Eric ang hula. Ano ba yung mic nyo? sweet, sticky, sticky, bahay sa bagay sa bahay, magagamit, ayun, Mukhang may mag-aaway talaga. sa kalsada, sinilas, sapatos, lips, aircon, swimming pool, 30 seconds. bagay sa material sa bahay. Ya, 7. Okay. Pakita mo kay Kuya, Eric. Oh. Grabe yung swimming pool, ah. Hindi ko naisip yun. Si Masara rin yung kasi na ba? Grabe yung swimming pool.
kwarto? Hindi. Sa labas? Oo. Pangkusina? Hindi. Sa labas? Sa labas. Bagay? Bagay. Sa labas ng kwarto? Sa labas ng bahay? Oo. Bagay, bagay. Yero. Mahirap bakit sa labas eh. Pwede sa labas. Sa labas. Pero sa loob ng bahay. Kasino. Pala. Hindi. Karagana. Hindi. Nagwil. Hindi. Diba? Hindi. Kako. Hindi. So, papalagaling ko yung Eric eh. Bunda. Kapag. Pwede, pwede. Kabayo. Ayun, no? Muntik na Eric. Muntik na. Okay, ayan. Wala na po kami ibubugan. Ayan, picture. Wow. Nagkapibago. Hindi ko makakalimutan ang swimming pool. At saka safety. Tinapos tayo. Okay. Sino ang tao sa lumang tipan na pinagpalit ang karapatan sa sitaw? Sino ang tao sa lumang tipan na pinagpalit ang karapatan sa sitaw? Sino? Diba? Yung pangalan, yung palit ng Sino? 1, 2, 3. Sino? Si Isaw? Ano lang manok? Sila na unang Okay, tama ka. Si Isaw nakambal ni Hako. Okay? Oo, di ba nagutom si Isaw? Bago tayo mananalangin, bago tayo kumain, gusto magbigay sa inyo ng mensahe pang mag-asawa. Okay? Kumain. Sa buhay, sa original na kalagayan ng tao, sabi ko sa aklat ng Genesis, bigla kang bubulong na. Saan tayo kukuha? Okay? Learners. Sa aklat ng Genesis chapter 2. Aklat, hindi ito pakipakinggan ninyo. Wala nang wala nang mananatay. Pakinatay ng natin. Noong lalaginan ng Diyos ang tao, sabi doon sa chapter 2, verse 18, hindi mainam mag-isa sila. Sino sila ng lalaki? Ngayon sabi ni Yahweh, bibigyan ko siya ng katulong
makakatulong. Sino? Kausap dito ni Adan? Ay sino kausap ni Yahweh? Sila na hindi na ilang mag-isasaktan. Kailangan bigyan ko siya ng katulong sa pwedeng katulong. Kaya ibinigay ng Diyos kay Adan ang mga hayop para magbigay ng mga pangalan. Ngunit wala kaampo kay Adan. Okay? Kaya anong ginawa ng Diyos? Bigyan na siya sa mga pangalan ng hayop. Sabi ng Diyos, walang kaampo. Kaya pinatulog niya si Adan ang lalaki at kinuha yung tadyang, isang tadyang at ginawa niya itong babae. Pagising ni Adan, ano sabi ni Adan? Wow! Napapangaw si Adan yung magbigay sa mga hayop. Walang wow. Wala talaga, walang dating sa kanya. Pero magising niya, nakita niya ang babae. Kaya sabi niya, wow! Laman ang aking laman, buto ng aking buto, at babae ang siyang tatawag ko sa kanya. Alam niyo ba kung gaano kahalaga? Ang Diyos ang nakakaalam ng damdamin ng tao.